So, bago po magsimula, gusto ko lang pong ipaalala sa ating lahat na seryosong usapin ito. At tiwala ako sa chair ng subcom na seryoso tayo dito. At hindi ko po na-appreciate ang napaka-casual na mga sagot ni dating presidente tungkol sa patayan. At tumatawa at pumapalakpak pa ang ilang kasama dito sa session hall. So siguro, tigilin na natin yung nakasanayan natin na normalize at gawing katatawanan ng patayan. Sir, sabi nyo, when you are confronted by a criminal, you must overcome the resistance. Ibig po ba sabihin na lahat ng na EJK may barel? Kasi kung gano'n, nasa na po kaya yung mga barel? Dapat may libo-libo ng barel sa custody ng PNP. Do you have any thought on that? No, you're asking somebody somewhere or to make an accounting which is not possible. That your question cannot be answered here. All right, sir. So, but I think it can be questioned kung hindi nyo kayang i-address, itatanong po namin sa PNP. Sabi nyo rin po kanina, you take full legal responsibility for the consequences of the drug war. Yes. Kanina rin, Yes. kanina rin sabi nyo maraming mali. No? So, halimbawa, si Kian De Los Santos, menor de edad, hindi armado, nagmamakaawa, pero pinatay ng mga pulis sa drug war. Oh. Do you take responsibility for the death of Kian De Los Santos? The criminal act, hindi naman siguro. The death. You take responsibility for his death. Walang maniwala na abogado sa akin yan. That Hindi would po, be sir. a long shot. Hindi po abogado. Nandito pa lang tayo I sa was Senado, hindi sa referring Korte. to the policy na ginawa ko para sa mga pulis. Yes, Sabi sir. At ko, nagbunga for that, yung I full polisiya. take full responsibility Yes, for and that. what about yung bunga ng polisiya na libo-libong namatay kasama si Kian De Los Santos? Do you also take full responsibility for that? Because in October 2020, na-quote po kayo na sinabi nyo, if there's killing there, I'm saying I'm the one. You can hold me responsible for anything, any death that has occurred in the execution of the drug war. Noong October ulit, October 21, nung 2021 naman, in a Reuters interview, kinwote kayo na sinabing, if there is any person who is going to prison, it would be me. I assume full responsibility. So, do you assume responsibility for the death of Kian De Los Santos, Mr. No. Chair? No. How about Ala- si Carl Alam mo, ma'am, Anthony Nunez? before you rumble on those many things, No, I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific yung mga tanong ko. the specific ang law, guilt is personal. Tanong ka muna ng abogado. Okay lang po. Kayang-kaya kong magtanong sa abogado. Sige, tanong ka itanong muna ko ngayon po. before we proceed. No. Hindi tayo I have prepared dito. these questions with my Guilt legislative is staff. personal. Yes, it's very personal. Hindi So, mo pwedeng ipasa sa iba yan. no. Hindi po ito pagpasa. Ah, Iniimbestiga kaya nga. po ng Blue Ribbon yung war on drugs at yung naging bunga na extrajudicial killings dyan. And I am basing my question dun sa mga sinabi ninyo repeatedly, parang tuwing Oktubre nga sinasabi nyo na you will take responsibility. Correct. So now let me ask you about Carl Anthony Nunez, 20 years old. Walang nahanap na droga o baril sa katawan niya. Sabi nga ng investigador, mistaken identity. Do you take responsibility for his death? You know, ma'am, can I ask for a recess of just a It's few all right, minutes? Mr. Chair. Yes. Hearing is suspended. As you said in October 2020, as you said in October 2021 about assuming responsibility for the war on drugs, do you take responsibility for the death of Carl Anthony Nunez, Mr. Chair? Alam mo, yung policy, ma'am, hindi mo nakuha yung policy ng presidente. Nakuha ko po, policy I maker was din po talking ako. about the policy. I take full responsibility yung sinabi ko na war on drugs.
You said, Pero sir, kung you can hold me magpasok ka responsible ng for any death. specific crime, Yes, sir. You spoke hindi about pwede yan. you spoke about At specific saka, crimes. kung sabihin ko, I will take full responsibility, magdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin yan. Well, Mr. Chair, and if the resource person could keep his volume and pitch to a normal Chair, trying level. to pin me down on Mr. Chair, you are pinned down by your own statements you of cannot. October. You have to no, pin no, me Mr. down Chair. lower. I'm not trying to pin you lawfully. down The on exchanges air. are no longer productive. Mr. So hearing Chair. is Do not pin me suspended. down on semantics. Okay. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, i-summarize ko na lang yung unang line of questioning ko. The point of my question tungkol sa assuming responsibility or not kina Kian, Carl Anthony Nunez, itatanong ko rin dapat si Althea Barbon na 4 years old, at si Carl Arnaiz, at si Reynaldo de Guzman alias Kulot, na-confirm sa Caloocan Court na the evidence was merely planted by the police. Ang point ng unang questioning ko na yon ay kung ina-acknowledge nyo o hindi na yung policy nyo caused the death of innocents. So lastly, Mr. Chair, actually may mga 100 tanong pa sana ako sa dating presidente pero na-high blood yata sila sa akin. So 2 huling tanong na lang. Una po. Yes, Mr. Chair. Ganun lang siguro kasi excited lang ako. First time ako naka-appear ng Senate. But walang personalan yan. It has nothing to do with you, pati yung character ko. Yung boses ko lang kasi excited. But if we are offended by the demeanor, then mag-change gear ako. I'll try to do it with moderation. Salamat kaayo, Mr. Continue, ma'am. Chair. Continue. Salamat kaayo, Mr. Chair. At saka, Hindi, sandali, ma'am. Mr. Ganito, Chair. and I'm addressing lahat kayo. Taga-probinsya po ako. Hindi ninyo pwede akong masumo na paulit-ulit. Pag ginawa ninyo yan, isnabin ko kayo. Wala akong pera. I am not that rich na mag-travel dito sa aeroplano. Mahal yan. I am, nabubuhay ako sa retirement pay ko. So, pati itong pamasahe ko, retirement pay ko yan. Wala akong negosyo ever since. Gobyerno lang ako. I have been an employee of government ever since. Kaya, I do not have my public life is open to everybody. So, magastos masyado, ma'am. Kaya, kung maaari lang, tapusin natin ito hanggang bukas. Huwag na tayong umalis dito. Thank you, Mr. President. Salamat kaayo, Mr. sir. Chair. Tapusin talaga natin ito. Tapusin natin ito dito ngayon. Huwag tayong umalis dito hanggang umaga. Umabot man tayo hanggang umaga bukas. Huwag tayong umalis dito. Tapusin natin dito. Okay, Mr. President, we are prioritizing the questions directed to you. Sige. Senator Ortiveros. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, pangalawang tanong ko, tinawagan nyo ba si Senior Superintendent Padilla para i-congratulate siya sa pagpatay sa 3 high-value targets na Chinese nationals na inilagay sa loob ng Davao Penal Colony? Kasi sinabi nyo daw, "Congrats Superintendent Padilla, job well done." Pero grabe ang ginawang dinuguan. Do you confirm this, Mr. Chair? You call Padilla now because he is lying. I do not know him, and I do not have to congratulate this policemen and soldiers. Trabaho ninyo yan. Why do I have to congratulate you? Magtrabaho kayo dyan. So you do not confirm na tinawagan nyo si I do not- Senior Superintendent Padilla?
I only congratulate people with itong mga police daw graduate with honors kasi nagtuturo ako sa Police Academy. May congratulatory message ako. Pero congratulate ako ng ano. Well, Mr. Chair, of course, absolutely hindi naman natin kailangan investigate yung graduating with honors sa academy. Pero yung EJ case sa war on drugs, kailangan talagang kaya natin iniimbestiga. Kaya ma'am, huwag Mr. tayong Chair, umalis dito sa kwartong ito hanggang matapos ang gusto ninyong kunin sa akin. well, Mr. Chair, so yung huling tanong ko for today, for the record, Bakit ano po? tinawag Mr. ninyo Chair. ako dito tapos yan lang ang huli ninyong tanong? May mga colleagues pa yata tayo, Mr. Chair, na magtatanong sa dating presidente. So, for the record, sinasabi nyo ba na ang mga drug users at drug criminals ay dinideserve nilang mamatay na lang kaysa pumunta sa jail? O para i-paraphrase ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am, presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? Kung yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigas. So, mas okay Walang pong trabaho. patayin sila kaysa Wala ipreso akong pakialam sila? dyan sa kriminal, ma'am. So, thank you for making that of record. Alam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Chair, for the record, You make your own history in this planet. yes, Mr. Yun Chair. ang gusto nilang mangyari. Doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayong mag-investigate. Ba't doon tayo pupunta? Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang hirain punto kita, lang ma'am. nito, ang punto lang nito ay nung magsisimula ang anumang police operations, drug-related police operations, supposed to be at sinabi ng mga resource persons, merong pong manual of operations, merong continuum of force sa pag-enforce implement ng police anti-drug operation. So, ang premise is, yun na nga, arrest muna at build the case. Well, Mr. Chair, no, as a final word, I hope and I imagine that the Department of Justice is watching dahil ang daming admissions ng dating presidente involving criminal acts. Salamat kaayo. Kasaysayan na lang po maghuhusga. Salamat kaayo, Mr. Chair. Thank you, Senator Mr. Ontiveros. Chair. Yes, go ahead, Mr. President. Nagtataka ako hanggang ngayon ang Justice Department hindi pa nag-file ng kaso hanggang ngayon. Katagal lang. Matagal ako pumapatay ng tao hanggang ngayon hindi pa sila nakapile ng kaso. Mr. Chair, another addition to the list that's growing by the minute. Okay, for the record, Mr. President. wala na tayo Mr. President, for the record, kasi may nagtanong din sa akin Wala. Huwag na tayo magdrama dito. Tapusin na natin itong istorya na ito dito sa Pilipinas. For the record, Mr. President, wala. Kasi naawa ako dito sa mga pulis. Sa totoo lang, naawa ako sa mga pulis, pati sundalo. Kaya ako, akin mind and mind alone. Pag nag-inutusan ko ito, mag-operate itong mga buang na ito, kung anong mangyari akin yan, I'm emotional because I've been longing to state this particular sentiment. Protektado ko yan sila. Basta in the fulfillment of duty, Mr. Senator, yan sila, naging chief of police yan. Protektado ko ang police pag nagtrabaho in the fulfillment of duty. Pero alam nila, ang mga police na pumasok ng kidnapping, alam nila yung police nila, pinatay ko.